This is the secret of God to be successful. Be fruitful, multiply, replenish, and subdue. Kaya, kung anong ibinigay sa iyo ng Lord, i-treasure mo yan. Mahalin mo yan. Mag-multiply yan. Pag-isipan mo kung paano ito mag-multiply. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay napapagod na, kung alam mo sa sarili mo nagwo-worry ka na, this time, kapatid, you need to call upon God. Kailangan tumawag ka sa Lord dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ang miracle ng Diyos, kapag hindi na natin kayang gawin sa ating sarili ay isang bagay, kapag nanalangin ka sa Diyos, doon gagawa ng miracle ang ating Diyos. Amin ba tayo? Kaya sa oras na ito, kapag ikaw ay nangihina na, hayaan mo na sa oras na ito, ikay pumikit. Pumikit ka sandali, kapatid. At sumunod ka sa panalangin ito na aking sasambitin. Kung ikay wala ka pang personal relationship kay Lord, kung ikaw ay hindi pa sigurado na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon Jesus na iyong Panginoon tagapagligtas. Kasi ang hinihingi lang naman sa atin ng Lord, magkaroon ka ng personal relationship sa Kanya eh. Hayaan mo na maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Hayaan mo maramdaman mo na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, na siyang nagpapala, na siyang may plano sa buhay mo, na may napakagandang gagawin ang Lord sa buhay mo. Kinreate ka ng Lord dito with a great purpose, kapatid. Hindi man kita kilala, pero remember this. Kilalang-kilala ka ng ating Diyos sa langit. At sa oras na ito, kapatid, hayaan mo na ipanalangin kita. Sa oras na ito, kung nandiyan ka, kapatid, pumikit ka sandali, sumunod ka sa maikling panalangin ito. At sa pananalangin ito ay hayaan mo na buksan mo ang iyong puso. Sabi nga doon sa Book of Revelation chapter 3 verse 20, siya'y kumakatok sa puso ng bawat isa at sino mang magbubukas, siya'y mananahan, titira, magpakailanman. Sige, kapatid, habang ikaw ay nakapikit, sumunod ka sa mikling panalangin ito. Sabi mo, Panginoon Jesus, lumalapit ako, nagpapakumbaba, humihingi ako ng tawad sa nagawang kasalanan ko. Simula noon, ako isinilang hanggang ngayon. Patawad po sa lahat ng naging kasalanan ko. At sa oras pong ito, pinapatawad ko na ang lahat na nagkasala sa akin. Sige, patawarin mo lahat yung nagkasala sa iyo. Kasi hindi para sa iyo yan. Kaya hindi ka makalaya kasi masama ang loob mo. Or ikaw ay lungkot na lungkot. Pag nakikita mo yung tao na yon, nilalayuan mo, iniiwasan mo. Kasi nandun pa yung sakit na pinadama niya sa iyo. Sa oras na ito, patawarin mo siya. Banggitin mo yung pangalan na pinapatawad mo na siya. Sige, pinapatawad ko na lahat na nagkasala sa akin. Sabihin mo, Panginoon Jesus, ako'y nananampalataya. Ikaw ay namatay, nabuhay para sa akin. Sinasambit ng bibig ko, ikaw ay aking Panginoon at tagapagligtas sa oras na ito. Salamat o Diyos, ikaw ay kilala ko na. In Jesus' name. Ako na lang po mananalangin. Panginoon Jesus, sa oras mong ito, lahat ng mga kapatid namin ito na nandito sa Bible Study Cell Grouping na pinangungunahan ni Sister Lovely and Pastor Connie, sa buhay ni Sister Peli, sa buhay ni Sister Erlinda, sa buhay ni Sister Lisa, sa buhay ni Sister Derly, sa buhay ni Sister Priscilla,
sa buhay ni Sister Ellen, sa buhay ni Sister Rina, sa buhay ni Sister Christina, sa buhay ni Sister Leticia, and Sister Annalie. Ang dalangin ko sa kanilang lahat, Panginoon, ay anumang desire ng puso nila na aayon sa inyong kaloob, ay ito ay Panginoon, ay i-bless mo. It will come to pass. Yung nangangailangan ng trabaho, bigyan mo ng trabaho. Yung nangangailangan ng kagalingan, healing upon them, O God. Financially, even, O God, broken heart, you already healed them. At ang dalangin ko, O Diyos, maging success ang buhay nila. At ang dalangin ko rin, Panginoon, makilala kayo ng lubusan. Magkaroon sila ng tunay na pagkakakilala sa inyo. Tumaas ang antas ng pananampalataya nila. At sa oras mong ito, hayaan mo, O God, na ang kanilang mga pamilya, anak, nandun din ang protection mo sa kanila. Thank you, God. At sa oras mong ito, i-bless mo sa Pastor Connie at Sister Lovely. Hayaan po natin ang Panginoon na gawin ang kanyang ibig. At doon po, mararanasan po natin yung sinabi sa banal na kasulatan na magkaroon po tayo ng abundant blessing po. At para sa akin po, ang nakita ko po sa Biblia, niya po na bilang tagasunod po ng Panginoon, yung unahin mo po ang Panginoon, yung lagi po natin narinig Matthew 6:33, kasi po ang Panginoon po, tapat po sa kanyang pangako. Pag inuna po natin siya sa lahat ng bagay, siya yung inibig natin una, minahal, at gawin ang kanyang kalooban. Napakaliwanag po doon, sabi nga po, na magbibigay po niyang lahat. Kung sabi ni Apostol, di ba yung katurungan doon, maging fruitful po tayo. To be subdued, sabi nga po, na maging pagpapala din po tayo sa mga iba. Pag tayo po siya magkikita po natin. Nilalang po tayo ni Lord na pagpapalain po, mga kapatid. Kaya po, higit sa lahat, yung isuko natin yung ating buhay, i-welcome po natin ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Hayaan po natin na gumalaw at gawin niya yung ibig niya sa ating buhay. Yes. Wag po tayong maging kasi pag kinakalaban po natin kalooban ni Lord, ayun yung sabi niya na Apostol, bakit ganitong buhay, di ba? Kulang ka sa financial, yung parang yung trials, lahat. Yung yung sinabi ko kanina ng Apostol, yun pa yung nararanasan po ng isang taong hindi sumusunod po sa Panginoon pagpasaway po tayo. Pero pag tayo sumusunod, mararamdaman po natin, dadali po yung abundant blessing po sa ating buhay. Yan pong sabi sa dyan. 10:10. Sabi niya po dito, dumating ang Panginoon sa Kristo para bigyan po tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Lamang po, pinagbalang gabi po sa ating lahat. Kaya po napakahalaga po. Kaya ito po yung ginagawa ko na magkaroon din po ng makakilala po kayo lahat sa Panginoon. Kasi naranasan ang pagpitihan ng Panginoon. Kaya ito rin yung gusto kong maranasan ng buong pamilya ko, kung paano ko pinagpala. So yun din po ang nais ko sa kanila. Dati, ang sinishare ko po sa kanila puro mga financial, mga ganyan, material. Pero habang tumatagal pala, binibigyan ka rin, habang ginagamit mo yun, ginagamit ka rin ng Panginoon, bibigyan ka rin pala ng discernment na ay ito pala, ito ang dapat mong ipamahagi na sa mga mahal mo sa buhay, ang salita ng Diyos. Amen. Kasi napakahalaga pala ng salita ng Diyos. Kaya yan po ang mahalaga sa atin. Kaya seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Sabi nga po na patalibayan natin. Hindi ko lang isipin. At yun po yung Jeremiah 33 verse 3. Yan po yung hotline po ng ating Panginoon. Kaya lagi po natin tawagin ang Panginoon. Diba? Kung tatawag kayo sa akin, ipapahayag ko ang mga bagay na dakilat na hiwaga na hindi panalaman. Amen? Diba? Ang ganda po. Yan. Kaya, Amen, Pastora. Purihin ng Diyos.